Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ngayon po ay dakilang kapistahan ng pagbaba ng Espiritu Santo. Kung tawagin natin ay Pentecostes. Ang 50 araw ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo. So ngayong araw natin exactly 50 days. At dito ito nagtatapos ang panahon ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo. Bahagi nito kung saan ay ito yung kaganapan ng pangako ni Jesus na ipapadala niya ang Espiritu Santo. At bahagi nito ito na natin sa ng tuwan si Diane na nawa bahagi na magandaan natin ng ating pagbibilang na hindi natin pakinabangan ang biyaya na pagbaba ng Espiritu Santo. At nawagamayan tayo na ipinamanig natin sa Salmo Responsorial. Ano yung sagot natin sa Salmo? Ay ipadala mo ang iyong Espiritu Santo upang ang lahat ay magtuloy. So, may apat na nakita ko natin sa ating mga pagbasa na ganda ng pagtulog ng Espiritu Santo. Una, ay yung pagbabago mula sa takot. Yung mga alagad, natatakot. Nakapinig ang kanilang mga pinto. Natatakot sa mga mundo. Yun ang narinig natin sa Evangelyo sa Juan. Bakit? Baka ulihin sila. Baka sugurin sila ng mga mundo. Kasi nagpipigil sila. Ito yung mga nagasugot ni Jesus na ipinapakot sa Diyos. Gawa ng pag-ihari ng mga Hudyo. Kaya nga, bahagi mula sa pagkakakot ko sa araw sa kapayapaan. Kasi yun ang ganang Jesus. Sumayin mo ang kapayapaan. Kapag tayo tinatawag na mayapang. Rest in peace. Pero hindi mo yung mga namatay. Nawa tayo yung mga namatayan. Magkaroon ng kapanatagan. Bahagi mo. Kailan tayo magkaroon ng kapanatagan? Kapag maliwanag mo sa ating natin, sumasabi sa Jesus. Dalawang uri ng danger. Dalawang uri ng tao. May tinatawag tayo mga unfounded fears. May mga takot na matusok mo ng pasiyan. Pero may mga takot na may mga pasiyan. Katulad din ang takot na mga alagad. May pasiyan sila sapagkat maaari na namang sugurin sila ng mga mundo. May danger. Pero bakit nagkaroon sila ng kapanatagan ng kaluluwa? Paliwanag sa kaluluwa. Nalin na sila ay binabaan ng Espiritu ng Diyos. Kapag binabaan ng Espiritu ng Diyos, sabi natin sa Evangelyo, sila ay hiningahan na Jesus. At kung inyong mapapansin, kung babalik tayo sa hininga ng Diyos, ito ay pinagkaloob sa atin. Mula pa naman tayo ay isinilang sa nilin na ito mula pa sa aklat ng Jesus. Noong hinaan ng Diyos Ama, yung kamera sa lupa
Kaya yun ang mga kalungkutan. Yung pinupuspos ng Espiritu Santo ay ang mga may kapayapaan. Pangalawa, bahagi yun na nakita natin sa unang pagbasa sa mga gawa ng mga apostol, yung alin na yung ginatawag natin speaking in tongues, na ang mga alagad nagsasalita sa kanilang wika, pero naiintindihan sila ng mga taga-Hebrew, naiintindihan sila ng mga taga-Grego, naiintindihan sila ng mga Romano at ng iba't ibang lugar. Yun yung ipinamanong sa unang pagbasa sa gawa ng mga apostol. Ibig sabihin, sila nagsasalita sa kanilang sariling wika, Aramaic. Pero naiintindihan sila ng mga nakikinig sa kanila. Kapag tayo nagsasalita, tayo ay nagdudulot ng pagkaunawaan o hindi pagkakaunawaan. Meron kasi mga tao mahilig magsalita kasi gusto nilang magsalita. Gusto lang nilang ipapabuka na kanilang sila ay mayroon sinasabi. Pero hindi naman nagdudulot ng pagkakunawa. Baka yung iba pa nga nagdudulot ng kaguluhan. Kaya yun ang isa sa matanda ng mga tinatawag natin pinupuspos ng Espiritu Santo. Mga nagsasalita na nagdudulot ng pagkakunawa. Pangatlo, bahagi nito ng kung saan ang nakita namin yung ipinamani sa ikalawang pagbasa, pagkakaisa. Katulad ng halimbawa ng ilarawan, isang Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto. Isang katawan na may iba't ibang bahagi. Yung tanda ng pagkakaisa. Bahagi yun. Pinupuspos ng Espiritu Santo yan. Bakit? Nagdudulot ng pagkakaisa. Hindi pag-iwa-iwala yun. Sabi nga yung isa, pati magkakaiba tayo eh. Tama. Magkaiba tayo. Pero katulad yung pinamanin, yung pagkakaiba namin, ang hinahanap ko ba yung pagkakaisa o pagkaiwa-iwala? Ang tanda ng Espiritu Santo ay pagkakaisa. Divisiveness is a mark of a devil. Kaya sa mga kaya yun ay panalo patuloy nila yung next Sunday. Yung yung kapistahan naman ng isang Diyos na may tatlong persona. Kaya bahagi yun ang mga pagkalimutan. Naging tanda ba tayo yung pagkakaisa o pagkawatang-wata? Alam nyo, bahagi yun sa panahon natin na nawawa ang tao natin. Lalong-lalo na ngayon, may mga hamon, hindi lamang sa ating unang, kahit na sa ating sarili kamag-anak. Sana ang pagkamatay ni Cristiano ay magbuklod-buklod sa inyong mga naiwan. Kasi kung minsan may nakikita tayo, yung matanda sa pamilya na matay, yung mga naiwan, kanya-kanya na.
ay kapatawaran. Ang humingi ng tawad at magpatawad. Kumisan niya sa sinabi, baka hindi na pumapuspos ng Espiritu Santo. Baka puno tayo ng galit at pag-iigan. Napakahalaga ko yung pagpapatawad, pag-iigan ng tawad at pagpapatawad. Kahapon din may na po yung inilibig. Ang inilibig ko kahapon ay namatay sa taga. Kabisan mahirap sa mga namatayan natin. Magpatawad. Pero yun rin yung bahagi yun. Kinakailangan na napakalagang elemento ng kapatawaran. Isa ito sa katotohanan na kinakailangan natin tanggapin kung talagang maintindihan natin yung buong kahalagahan ng misyon ni Jesus sa kanyang pagiging tao, paghihirap, pagkamatay, uling pagkabuhay, pag-akyat sa langit, at ang pagpapadala niya ng Espiritu Santo upang maging tanda ng awa at pagkapatawad ng Diyos. Kaya nga sinabi niya sa kanyang mga alagad, anong utos niya? Ang patawarin ninyo ay pinatawad na. Bahagi yun. Anong kinakain natin? Kanin? Bakit? Baka yun ang tinatanong namin. Kaya dapat ang kinakain natin pagiging ng tawad at pagpapatawad. Kasi yun ang aanihin natin. At ang Espiritu Santo nananaan lamang sa mga tao marunong magpatawad at nagpapatawad. So ito pong apat na ito. Nawa sa tao, magkaroon tayo ng tunay na kapayapaan at maging daan tayo ng pagkakaunawaan, pagkakaisa. At mapuspos tayo din sa lahat ng pagpapatawad ng Diyos na hindi natin, na hindi pakinabang ni Cristiano. Ngayon iyakin natin siya sa kanyang huling hangtong.